Forma? Pur daw? Wala na forma. Forma. At yan, may pakis pa nga ang baby namin sa morning. Laging busog yan. Bawal magutuman at baka hilahin na naman si nanay sa tindahan para bumili ng merienda. Sa part namin na merong bulinggit, hindi po talaga po pwedeng walang naka-stack sa ref kasi panay-panay ang silip-silip niya sa ref guys. Pagka nagugutom, kusa na siyang nagbubukas ng ref at naghahanap ng kanyang makakain. Kaya pagka hindi niya kayang buksan, saka lang niya dinadala kay nanay para magpa-open. Pero sa totoo lang, madalas, pagka gusto niyang kumain, siya na talaga, hindi na siya nag-uutos. Abay, minsan nga, nasusobrahan pa yung kanyang pinangingialaman. Kaya, aware na kami ni nanay sa mga pwedeng kalikutin sa loob ng bahay. Ganun din ba kayo guys? Sacrifice na lang talaga kami magbuntot-buntot. Baka mamaya may mahawakan siyang napakadelikado di ba? So, ganun lang talaga pa. Merong baby na kailangan sundan at ingatan. Ito nga pala, dumaan lang ako sa Dragman saglit para bumili ng pasalubong sa aming little boy. Nakakatakot namang magutuman ng aming baby boy. At yan, medyo ginabi na nga po ako. Gabi na rin akong lumabas ng opisina. At kumain na rin ako guys dahil pagdating ko kumain na rin itong si nanay at si Yayam. Nauuna talaga yan silang kumain. Hindi po pwedeng malate pa kainin ng aming little bossing kasi nga maaga rin siyang natutulog. Maaga po yan siyang nag-aaya. Pagka minsan, di pa nga ako nakakakain. Naghihila na yan sa loob ng kwarto. Siguro, pagod siya sa buong maghapon. Nakakaikot-ikot dito sa bahay. Yan, bago nga ako umalis, hinugasan ko na rin pala ito yung aking mga pinagkainan. At talagang natambak na. Akala mo naman, talagang isang barangay yung kumakain at nakatambak pa yung aming hugasing plato. Yan na rin pala yung mga plato na ginamit sa pagluluto kanina. Kaya akala nyo lang na marami kaming kumain. Sa totoo lang, 2 nga lang po kami ni nanay na kumain dyan. Ganito lang ang aming daily routine ni nanay. Tulungan lang sa trabaho. Pagka may ginagawa siya, ako na ang gagawa. At pagka minsan busy ako at nakikita naman din yun ni nanay, nagkukusa na yan si nanay at hindi na siya nagpapautos. Kagaya ngayon guys, si nanay nag-aasikaso sa alaga niya. Kaya ito, binawasan ko na yung kanyang gagawin. Dahil pagka umalis ako, dadalawa na naman sila dito sa bahay na maiiwan. At alam nyo naman, pagka dalawa lang yan sila, hindi po pwedeng may ginagawa si nanay at itong bata ay talagang laging nakabuntot. Kagaya ngayon, magsasampay lang at maglalabas lang si nanay ng mga damit, nakabuntot pa. Ang akala aalis si nanay, kaya ganyan. Abay, talaga naman, takot ding maiwan dito sa loob ng bahay. Gusto makapaglakwat siya rin. Nandito lang naman sila sa labasan. Dito lang naman si nanay guys, nagsasampay ng mga damit. Pero ako guys, mas gustuhin ko pa rin minsan na pagka lalabas ako, idadalhin ko siya. Nakakatakot din kasi pagka doon sa loob ng bahay. Minsan kasi guys, magugulat ka na lang yung mga gamit ko sa loob ng kwarto, nakalabas na at talaga namang nakakalat pa. Yung pagiging curiosity niya, minsan nasusubrahan nga. Kaya yan, ganyan. Pero alam nyo naman, kailangan habaan ng pasensya pagka merong bata sa loob ng bahay. Sabi nga nila, ganun lang talaga lilipas din ang kakulitan ng bulinggit. Basta lagi lang nakatingin sa kanila. At ito nga pala, ipapasilip ko lang sa inyo ang aming bossing na napaka-busy. Kaya naman pala hindi makontak minsan. Nagtuturo pala siya sa kanyang mga kasama. Dito, kamay. Puk! Hindi mo siya kunin. Baktaman, kunin mo. Bawal mo sa katawan mo. Kaya dito. Dalawa lang yan. Ito nga pala guys, nakita ko na naman yung aking mga lantern dito. Inaabangan ko nga lang na magkaroon ng bulaklak yung mga yan at ako'y excited na rin. Ito nga pala, maganda yung araw natin ngayon at ang aming little bossing ay tamang palakad-lakad lang. So paano ba yan guys? Hanggang dyan lang muna.